Kapag pinag-uusapan natin ng isang medical diagnosis, madalas may inaasahan tayong eksaktong kasagutan. Alam mo yun, nabali ang braso mo, ipapakita sa iyo sa x-ray ang isang malinaw na puting linya, tapos ituturo lang ng doktor, ayan, nandyan ang problema. Napakalinaw ng cause and effect. Oo, kasi binary siya sira o hindi sira. Nakakapanatag yung ganong feeling kasi gusto natin na ang mga problema madaling makita at madaling ilagay sa isang kahon. Exactly. Pero kapag pumasok ka na sa mundo ng kasaysayan, lalo na kapag pinag-uusapan natin ng moralidad o yung pagbagsak ng isang buong lipunan, biglang nasisira yung x-ray machine na yun eh. Ang tinitingnan nating diagnostic landscape sa mga dokumentong inihanda natin para sa masinsinang pagtalakay natin ngayon ay, napakalabo talaga. Hindi siya straightforward. Hindi talaga. Kasi kung titingnan natin yung timeline mula sa notes natin, nagsimula ang lahat sa isang napakalaking high note. Dumaan sila sa paglikha, tapos yung baha, mga patriarka, nakalabas sila ng Ehipto kasama si Moises, hanggang sa tuluyang makapasok ang mga Israelita sa lupang pangako. Kumbaga, ang pamumuno ni Joshua yung naging peak nila eh. Right? Yun yung golden era nila. Bumabagsak ang mga pader ng Jericho, nanalo sila sa mga laban, parang nakuha na nila yung happily ever after nila. Oo, may momentum sila at isang matibay na sentral na liderato. Nakasentro lahat sa isang malinaw na misyon at kasunduan sa kanilang Diyos, tapos biglang namatay si Joshua. At parang, wow, nawalang sila agad ng direksyon. Isang malaking power vacuum yung naiwan. At ang naging resulta nito ay hindi lang isang simpleng transition of power Naging isa itong moral at politikal na kaguluhan na tumagal ng mahigit 300 taon. Kaya ang misyon natin ngayon para sa paghimay na ito ay tuklasin kung paano gumuho ang isang buong nasyon, hindi dahil sinakop sila ng mas malakas na militaryong puwersa, kundi dahil sa tinatawag sa dokumento na spiritual darkness. Yung unti-unting pagkabulok mula sa loob. Tama. Aalamin natin kung bakit ang paggawa ng kung ano ang tama sa sariling paningin ay hindi naging daan sa kalayaan, kundi direktang nag-uwi sa kanila sa ganap na kapahamakan. Makikita natin sa mga source na ang pinakamalaking kalaban talaga nila ay hindi yung mga naglalakihang imperyo sa paligid nila. Ang kalaban nila ay ang mismong kultura nila na unti-unting nakalimot. Pag-usapan natin yung paglimot na yun kasi hindi naman nangyari overnight ang lahat, di ba? Umabot si Joshua sa edad na 110 taon. Nang pumanaw siya, pumanaw na rin ang buong henerasyon ng mga nakatatanda na nakasaksi mismo sa mga himala. Yung mga literal na nandun. Oo, yung mga nakakita sa pagkahati ng dagat, yung mga kumain ng mana mula sa langit. Tapos lumitaw ang isang bagong henerasyon na ayon sa teksto ay hindi nakakakilala sa Panginoon o sa mga ginawa niya. Isipin mo yung human psychology dito. Kahawig ito ng cycle ng minanang yaman sa isang negosyo ng pamilya. Yung sikat na generational wealth curse. Diba? Ang unang henerasyon, sila ang naghirap, nagpawis, nagdugo para itayo ang kumpanya mula sa wala. Sila yung may mga peklat. Tapos yung pangalawang henerasyon, nakita nila yung hirap ng magulang nila. Kaya naiintindihan nila ang halaga, inaalagaan nila. Pero pagdating sa ikatlong henerasyon, ipinanganak na sila sa loob ng mansyon. Exactly. Wala silang personal na memory noong panahong naghihirap ang pamilya nila. Dahil wala silang experiential knowledge sa sakripisyo, nawawala yung pagpapahalaga. Sila ang madalas na naglulustay ng yaman. At ganitong-ganito ang dynamics na nangyari sa Israel. Naging kampante sila. Okay, himayin natin ito. May isang quote sa source material na nagpapaliwanag kung paano nagmamanifest ang pagiging kampanteng yun. Sabi rito, hate is not the opposite of love. Apathy is. Hindi galit ang kabaliktaran ng pag-ibig, kundi apatya o kawalang pakialam. Kasi kung titingnan mo, hindi naman sila nagpatawag ng town hall meeting para sabihing mag-aakla sila laban sa Diyos. Walang formal na deklarasyon ng digmaan. Sa halip, parang ghosting yung nangyari. Mayroong sana silang covenant o kasunduan na napakalinaw. Kapag pumasok sila sa lupain, huwag makikipag-alyansa sa mga nakatira doon at dapat gibain ng mga altar. Yun ang terms.
Napakasimple ng terms. Oo. Pero dahil sa apatya, naging manhid sila. Nakita nila ang mga altar, nakita nila yung mga banyagang kultura, at nagkibit-balikat na lang sila. Wala na silang pakialam kung masira man yung kasunduan. Kapag hinayaan mong mamatay ang isang relasyon dahil sa apatye, nagkakaroon ng malaking vacuum. At alam naman natin, hindi na nanatiling bakante ang isang vacuum. May papasok at papasok na kapalit. Dito na nag-take over yung mga banyagang Diyos. At ito yung tinatawag sa ating mga dokumento na apostasy. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtalikod sa Diyos para sumamba sa iba. Ipinapaliwanag sa text na ang kabaliktaran ng apostasy ay ang takot sa Panginoon na nag-uudyok sana ng pagsunod at paggalang. Tapos nung nawala yon, pumapasok na yung pagsamba sa iba. At napaka-specific na mga Diyos na ipinalit nila. Nakapokus sila kina Baal at Ashtaroth. Si Baal, siya yung lalaking Diyos ng mga Phoenician, Diyos ng ulan at panahon na inilalarawan na may hawak na pamalo sa isang kamay at sibat sa kabila. Tapos si Ashtaroth naman o Ishtar, siya yung babaeng Diyos na tinatawag na Reyna ng Langit, Diyosa ng Pertilidad at Digmaan. Gusto ko mag-pushback ng kaunti dito. Kasi kung babasahin mo lang ang text, may isip mo, bakit ba sila naakit sa mga ito? Bakit mo ipagpapalit ang Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto para sa isang rebulto? Pero kung ilalagay natin ang sarili natin sa sapatos ng isang ordinaryong magsasakang Israelita, noon, hindi naman nila iniisip na gumagawa sila ng purong kasamaan. Agrikultural yung lipunan nila eh. Nakadepende ang buhay nila sa ulan. 'Di ba? Kung nakikita nila ang mga kapitbahay nilang Canaanite na sumasamba kay Baal para umulan at luntian ng bukid ng mga ito, para sa isang magsasaka, ang pagsamba sa mga Diyos na ito ay hindi simpleng pagre-rebelde. Isa itong practical business decision. Insurance policy, hedging their bets. Oo, para gumanda ang ani. Kakamanga rito ay yung matinding ironiya na ipinapakita ng source material natin. Ipinagpalit nila ang totoong nagbibigay buhay sa mga Diyos-Diyosang, kinatay at inukit lang sa kahoy ng mismong mga tao. Umiiyak sila para sa ulan sa isang pirasong kahoy na sila rin ang gumawa. Ang lala, no? At dahil sa apatya at yung pagtalikod na ito, yung apostasy, nag-trigger ito ng isang nakakapagod at pabagsak na siklo na tumagal ng higit 3 siglo. Based sa mga sources natin, paikot-ikot lang sila sa tinatawag na sin-driven cycle. May malinaw at nakakabaliw na pattern na naguulit dito 6 na hakbang ito. Unang hakbang, yung apostasy nga. Gagawa ng masama ang Israel, maghahanap ng ibang Diyos. Tapos anong susunod? Pangalawang hakbang, oppression o pang-aapi. Magagalit ang Diyos at ibibigay sila sa mga mananakop tulad ng mga Canaanites o Philistine. Nakakawin ng pananim nila, papahirapan sila. Dahil doon, mapipilitan silang pumasok sa ikatlong hakbang. Oo, yung cry for deliverance. Iiyak at dadaing sila dahil sa hirap na mag-aakay sa ika-4 na hakbang. Magpapadala ang Diyos ng isang judge o shupetim. Limawin natin yung judge kasi baka isipin ng nakikinig ay nasa husgado ito na may hawak na martilyo. Hindi ito court judge. Sila yung mga leader militar tulad ni Gideon o Samson na lalaban para sa kanila. Tama, mga tagapagligtas sila. Tapos kapag nanalo na yung judge, papasok ang ika-5 hakbang, yung rest o kapayapaan. Tatalunin nila ang kalaban, tatahimik ang lupain. Pero dito, papasok yung ika-6 at pinakamalalang hakbang. Yung relapse. Oo, worse relapse. Mamamatay yung judge at babalik ang mga tao sa kasalanan. Pero hindi lang babalik, mas masahol pa sila kaysa sa mga nauna sa kanila. Dito na magiging sobrang interesante. May isang linya sa source natin tungkol sa cycle na to eh. Sabi niya, up, down, like a bucket in a well. Parang timba sa balon. Kung iugnay natin ito sa atin ngayon, parang toxic relationship to. O kaya isang paulit-ulit na yo-yo diet. Paanong yo-yo diet? Isipin mo, sinabi ng doktor na nasa bingit ka ng heart attack. Sa sobrang takot mo, bigla kang magda-diet, mag-i-exercise. Tapos after 6 months, sinabi ng doktor, clear ka na. Anong gagawin mo kinabukasan? Order ka ng lechon. Kasi hindi mo naman talaga gustong magbago ng lifestyle. Gusto mo lang takasan yung sakit.
Wala talagang heart change. At yan yung detalyeng kapansin-pansin sa teksto, hindi nakasulat sa text na totoong nagsisi o nagrepent ang Israel. Wala silang pagbabago ng isip, dumaing lang sila sa hirap. Kumuyak lang dahil masakit, hindi dahil nagsisisi. Eksakto. At iniligtas sila ng Diyos dahil lang sa habag o pity. Hindi niya matiis yung pag-iyak nila. Kung ako ang Diyos, baka inubos ko na lang yung mga kalaban nila para matapos na yung cycle, di ba? O kaya, iiwan ko na talaga sila. Bakit hindi nilang nalipol ng Diyos ang lahat ng kalaban? Dito papasok yung tinatawag na loyalty test. Oo, yung pababa ng anghel. Ikukwento ko yung eksena. Bumaba ang anghel ng Panginoon at sinabing hindi niya sisirain ang kanyang tipan. Pero dahil sumuway ang Israel, dahil hindi nila giniba ang mga altar at nakipag-alyansa sila, tinanong sila ng anghel. Sabi niya, ano itong ginawa ninyo? Nag-iiwan ito ng isang mahalagang katanungan eh. Bakit pa magtatanong ang anghel kung alam na niya ang sagot? Para saan yung tanong? Isa itong rhetorical question para ipamukha sa kanila ang bigat ng kanilang pagtataksil. Parang sa mag-asawa, kapag nahuli mong nangangaliwa yung partner mo, tatanungin mo ano tong ginawa mo. Hindi ka naman nangihingi ng informasyon. Gusto mong maramdaman nila yung sakit ng ginawa nila. At ano ang naging resulta ng test na yon? Bumagsak sila. Inihambing ito ng source natin sa isang loyalty test of true love, kung saan ang nakuhang marka ng Israel ay isang malaking F, consistently failing. Dahil doon, ginawang tinik at patibong ang mga naiwang nasyon, tulad ng mga Canaanites. Naging tinik sa tagiliran nila, ipinag-asawa nila ang mga anak nila sa mga banyaga at tuluyang sinamba ang mga Diyos ng mga ito. Matapos ang mahigit 300 taon ng pagbagsak sa loyalty test na yan, ano yung naging pangkalahatang resulta sa lipunan? Iha-highlight ko yung huling talata sa aklat na ito. Nakasulat doon, noong mga araw na iyon, walang hari sa Israel, ang bawat isa ay gumagawa ng kung ano ang tama sa kanyang sariling paningin. Isang napakabigat na summary. Sa modernong panahon natin ngayon, ang kalayaang gawin kung ano ang tama sa iyong sariling paningin ay madalas ituring na perfect situation. Yung ultimate freedom, di ba? You do you. Walang basagan ng trip. Yan yung uso ngayon eh. Pero sa tekstong ito, malinaw na ipinapakita na ito mismo ang naging recipe para sa ganap na pagkasira at moral chaos. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Iko-connecta ko ito sa isang panalangin mula sa source natin. Sabi doon, iligtas mo kami hindi sa mga Philistines o sa mga nangaapi, kundi iligtas mo kami sa aming apostasy. Madalas kasi gusto lang nating matanggal yung bunga, yung sintomas, yung mga oppressors. Gusto lang natin ng painkiller. Oo, pero ayaw nating harapin ang ugat ng problema. At ang ugat ay yung mismong pagtalikod sa Diyos at yung pagpipilit na tayo ang mas nakakaalam kung ano ang tama para sa sarili natin. Para sa inyo na nakikinig ngayon, sa mundong punong-puno ng ingay, kung saan madalas tayong inuudyo kang gawin ang tama sa sarili nating paningin, ang dokumentong ito ay isang malakas na paalala na ang tunay na kaalaman at kapayapaan ay nakaugat sa isang matatag na pundasyon, hindi sa pabago-bagong agos ng kung ano ang uso o komportable. Tungkol sa mismong kalikasan ng kasunduang inalok ng Diyos, na patuloy siyang nagpapadala ng tagapagligtas, kahit alam niyang nakatakda na naman silang bumagsak at ipagpalit siya sa mga kahoy na Diyos-Diyosan. Isang napakalalim na tanong na magandang pag-isipan natin pagkatapos nito. Maraming salamat sa pagsama sa masinsinang pagtalakay natin ngayon. Hanggang sa susunod na Deep Dive.